Belle's POV. Nakahiga ako sa tabi ni Damian, nakabalot ang katawan ko sa kanyang mga bisig. Kapwa kami walang saplot pero di malamig dahil sapat ang init ng mga katawan namin para punuin ang bagong kwarto ng init at damdamin. Ang ilang na buwan na dumadaloy sa puting kortina, tumama sa mukha niya na parang spotlight at sa sobrang gwapo niya, para siyang painting na isang Diyos ng pag-ibig na nilikha para sa akin lamang. Grabe ka! Mahinang bulong ko habang hinahaplos ang kanyang dibdib. Parang di ka napapagod. Ngumiti siya, tamad at mapanokso. How could I be tired? I am with the woman I love and the baby I already adore. Hinimas-himas niya ang tiyan ko na bahagyang nakausli. Hindi pa to halata pero sa kanya, ito ang pinaka-banal na parte ng katawan ko. I still can't believe it, he whispered, playing a soft kiss on my belly. There is a little version of us growing inside you. Do you want a boy or a girl? Tanong ko habang nilalaro ang buhok niya. Kunwari nag-iisip siya sabay kindat. If it's a girl, I will be the most protective dad in the world. Walang lalaking lalapit sa anak ko, ever. Napatawa ako. Kung lalaki, then I will teach him how to love a woman the way I love you. Fearless, faithful, and full of fire. Natahimik ako saglit. Hindi dahil sa wala akong sagot, kundi dahil sa sobrang saya. My heart was full, sobrang puno ng pagmamahal at pasasalamat sa Diyos dahil binigay niya sa akin si Damian. Sa dami ng pinagdaanan namin mula sa kontrata, sa pagpapanggap, sa mga sakit at luha, He still chose me. He always chooses me. Gusto mo na ba talagang magplano para sa baby natin? Tanong ko habang lumayakap sa kanya. Of course, I already started actually. Pilyong ngiti ang bumungad sa akin. Napakunot ang noo ko. What do you mean? Check your email later. I sent you a draft of our future baby's room layout, may mood board pa, and color palette. Kumindat siya, proud na proud. Hala ka, ikaw na. Napatawa ko habang hinahampas siya sa dibdib. Ano ba yan? Architect or interior designer na si Mr. CEO? Anything for you, Belle, and for this little one. Nilipat niya ang palad sa tiyan ko. I want to give our baby the best we could world. Huminga ako ng malalim. Ako rin. Gusto ko lumaki siya sa tahanang may pagmamahalan. Yung hindi lang puno ng yaman, kundi puno ng respeto at seguridad. We'll do that. Bulong niya habang hinahaplos ang buhok ko. I will work hard, but I'll never be too busy for our baby or for you. Napangiti ako habang pinagmamasdan ng mga mata niya. He meant every word. Wala akong halong duda. This man, my husband, is the kind of man every woman prays for. I think we should start keeping a pregnancy journal, mungkahi ko. Good idea. Tumagilid siya para harapin ako. Pwede ko bang isulat ang first entry? Ano ilalagay mo? He cleared his throat dramatically. Entry number 1. Daddy is obsessed with mommy and daddy will make sure mommy is spoiled, happy, and never touches anything heavy. Ever. Natawa ako ng malakas. Ay wow, daddy agad? Of course, I'm embracing the title. Tahimik na sandali ang sumunod. Nagkatitigan lamang kami. Wala nang kailangan sabihin pa dahil sa mata ni Damian, nakita ko na ang kinabukasan ko. Damian, I love you. Mahina akong sambit. He leaned closer and kissed me, tender, slow and deep. And I love you, more than life itself. At habang yakap-yakap niya ako, at ang tiyan ko ay may bahay namin binubuo, alam ko ang pinakamasayang parte na ako ng buhay ko. Hindi ko man alam ang eksaktong magiging itsura ng anak namin, pero isang bagay ang sigurado ko, he or she will be loved more than anything in this world. Damian, mahina akong tawag habang nakahiga sa kama, yakap ang unan at nakayakap sa sarili. Mula sa kusina, sumilip siya habang hawak ang isang bowl ng hiniwang prutas. Yes, my love. Napanguwi ako. I want sour cream and onion chips with vanilla ice cream on top. Napakunot ang noon niya. Wait, chips with ice cream? Tumango ako ng seryoso. Oo, at kailangan ngayon na kasi baka mamaya ayoko na. Hindi siya umangal. Sa halip, mabilis niyang nilapag ang bowl at kinuha ang car keys niya. Stay right there, mommy. Daddy's going hunting. Napatawa ako habang pinagmamasdan siyang nagmamadaling lumabas. Ang cute niya. Hindi siya sanay na may hinahanap akong pagkain sa oras ng gabi, pero simula nang malaman naming buntis ako, para siyang naging soldier on call. Laging handang lumabas kahit umuulan para lang sa cravings ko. Kaya lang minsan, di lang pagkain ang binubuntutan ko ng damdamin.
Kaninang hapon lang, habang nagde-decorate kami ng kwarto para sa baby, nagalit akong bigla. Damian, ayoko ng pastel blue sa dingding. Reklamo ko. Akala ko ba gusto mo gender neutral? Gulat niyang tanong. Oo nga, pero pastel blue? It's so sad looking. Napaiyak akong bigla. Ang panik niya. Nagparang tang asawa ko. Akala mo may nasagasaan. Love, no. Okay lang. Papalitan natin agad. Gusto mo mint green, sage, or kahit buong rainbow, ikaw bahala. Tapos niyakap niya ako at tinalikan sa noo. At gaya ng dati, sa bawat pagtaas baba ng emosyon ko, siya pa rin ang anchor ko. Ready, love? Tanong ni Damian habang pinaghahanda niya ako ng tote bag na may bottled water, extra wipes, snacks at maliit na unan. Parang ako'y batang pupunta sa field trip. Damian, OB check-up lang to, hindi field work. Natatawa kong sabi habang nagsusuot ng flats. I don't care. You're carrying the most precious thing in the world. I'm not taking any chances. Nang nasa klinik na kami, hawak niya ang kamay ko buong time. Noong sinimulan ng doktor ang ultrasound, halos maiyak si Damian nang marinig ang unang tibok ng puso ng baby namin. That's our baby. Bulong niya, may luha sa mata. I held his hand tighter. Oo, that's our love beating inside me. Dumalaw si Mommy Darlene kasamang kapatid ni Damian at mga pinsan niya. Sinalubong kami ng halakak, kwentuhan at pagkain. Belle, wag ka nang tumayo, ako na rito. Sabi ni Mommy Darlene habang inaayos ang table. Buntis ka, dapat inaasikaso ka. Tumawa ako. Para naman akong reyna nito. Siyempre, sabay sulyap niya kay Damian. Anak, sigurado ka bang enough ng vitamins ni Belle? Dapat may DHA, folic acid, iron. Kompleto po. Nilista ko lahat. Check nyo sa ref, may planner pa kami. Proud na sagot ni Damian. Hay nako, sabay sa bunot niya sa anak. Pambihira ka, ngayon lang kita nakitang ganyan ka-organize. Kinagabihan habang nakahiga kami, dahan-dahan akong humilig sa dibdib ni Damian. Napapaisip lang ako. About what, baby? Tanong niya habang nilalaro ang buhok ko. Kung magiging mabuti ba akong nanay? Inawakan niya ang pisngi ko at tinitigan ako ng buong lambing. You are already the best. Hindi mo kailangan maging perfect, Belle. You just have to love our child the way you love me, unconditionally. Humigpit ang yakap ko sa kanya. Do you think our baby will look like you? Tanong ko, nakangiti. Hopefully, sabay kindat niya. But with your heart. E paano kung kambal? Napataas kilay niya. Then I will build bunk beds and buy twice the diapers. I don't care. Basta kasama kayo lahat kakayanin ko. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong napapamahal sa lalaking to. He's not just a husband anymore. He's my partner, my protector, and the future father of our child. Belle's POV. Hubby, look ko. Tinutok ko ang camera sa phone sa salamin habang naka-side view ko. Masalata na talaga si baby, no? Lumapit si Damian mula sa likod at niyakap ako. Marahang hinaplo sa nakausling bahagi ng tiyan ko. Ang ganda mo pa rin, kahit may bitbit ka ng laman ng langit. Napangiti ako. Flattering, pero seryoso. Di na kasya yung mga fitted dress ko. Then we shop for maternity clothes today. Lahat ng gusto mo. Even 10 pairs of comfy pajamas kung gusto mo. Napahalakak ako. 10 agad? Gusto ko lang naman, komportable ka. Lalo na't mas active na si baby ngayon. Ilang beses ko lang naramdaman ang kakaibang paggalaw sa loob. Para bang maliliit na butterflies na kumakampay sa tiyan ko. Sa tuwing umaga, siyang unang gumigising para lang ipagluto ako ng agahan. Laging may prutas, mainit na gatas, at isang espesyal na ulam depende sa cravings ko. Minsan sinigang sa umaga, minsan champurado na may tuyo. Okay ka lang, wifey? Tanong niya habang nakatitig sa akin na nakaupo sa couch. Medyo emotional lang, sabi ko habang pinapahid ng luha ko sa di malamang dahilan. Bigla siyang naupo sa tabi ko. Niyakap ako na mahigpit. Mood swings again? Tumango ako. Don't laugh. Hindi ako tatawa, sabay halik sa pisngi ko. Pero kung biglang gusto mo ng sinigang na manggare, di ako magpakulo ng sabaw kahit ating gabi. Ano kaya magiging gender ng anak natin? Wala sa sariling tanong ko. I'm guessing it's a girl, sabi ni Damian habang pinapakita sa akin ng mga sample decorations para sa mini gender reveal party na gagawin namin. Feeling ko rin, girl, tumawa ako. Siguro kasi masyado akong mahilig sa matamis itong mga nakaraang linggo.
Kung babae, ipapaikot ko ang buong mundo para sa kanya. Pero kung lalaki, ipapaalala ko sa kanya araw-araw kung gaano ka-espesyal bilang mommy. Napangiti ako habang hinihimas ang tiyan ko. Mahal na mahal ka namin, Damian? Lumapit siya, tumalik sa tiyan ko. I love you both. Wala na akong iba pang hiling kundi ang kaligtasan ninyong dalawa. Sa mga susunod na araw, bumisita ulit si Mommy Darlene at ang mga pinsan ni Damian. Tuwa ang bumalot sa buong buhay nang makita nila ang lumalaki kong tiyan. Hay nako, Belle, ang blooming mo, sabi ni Mommy Darlene habang inaabot sa akin ang binuhat niyang box ng maternity essentials. Nako, kahit wala kang magawa basta hawak mo ang anak ko, queen ka rito. Nagtawanan kaming lahat. Si Damian abala sa pag-asikaso ng merienda para sa lahat, pero panay ang silip at tanong kung okay lang ba ako. Belle, tubig? Gatas? Gusto mo massage? Tanong niya habang nilalapitan ako. Hug lang muna, sagot ko. Agad niyang niyakap ang likod ko at hinaplos ang tiyan ko. I'm counting the days, bulong niya. Can't wait to meet our little one. Kinagabihan, maaga akong pinatulog ni Damian. Habang nakahiga kami, nilalaro ni Damian ang maliit na stuffed giraffe na nabili niya para kay baby. Nilalapat nito sa tiyan ko habang ginagawa ang boses na parang cartoon character. Hi baby, this is Daddy. You're gonna love your giraffe and your mommy's hugs and my pancakes? Napatawa ko. Feeling ko nga paglabas niya, boses mo agad ang hahanapin. Eh di okay, sagot niya, humiga sa tabi ko. Kahit buong gabi ako magkwento kung makakatulong sa pagtulog mo at ni baby. Nasa loob kami ng clinic ni Doktora Mendez, ang OB-GYN ko. Hawak na niya ng kamay ko habang naghihintay kami sa tawag ng nurse. Excited ka na? Tanong niya. Pinisil ang kamay ko ng marahan. Pero kinakabahan din. Napabuntong hininga ko. What if may kakaiba? Don't overthink, love. We've been taking care of you and the baby every single day. You're healthy, our baby's strong. Tumango ako kahit may konting kabi pa rin sa dibdib ko. Second trimester na ako at ayon sa OB ko mas magiging malinaw na ngayon sa ultrasound ang development ni baby. Di nagtagal, tinawag na kami ng nurse, dinala sa loob ng consultation room. Pagkaupo ko sa examination bed, lumapit si Dr. Mendez at binati kami ng ngiti. Kamusta ang mommy and daddy to be? Tanong niya. All good po, Doc, sagot ni Damian. May mga nararamdaman bang hindi usual, Belle? Pananakit, spotting, sobrang pagod? Wala naman po, though medyo mahirap matulog minsan at madalas akong iihi. Sabi ko sabay tawa. Normal daw yon, sabi ni Dr. Mendez at nag-umpisa na siyang maghanda para sa ultrasound. Habang pinapahiran ng malamig na tiyalang tiyan ko, napatingin ako kay Damian. Nakangiti siya pero ramdam ko merong excitement sa mata niya. Pagdating sa unang imahe sa screen, napalunok ako. Mas malinaw na ang anyo ni baby. May ulo, maliit na kamay at kumakaway pa. Oh my God! Bulong ko, halos maiyak. Look at our baby! Sabi ni Damian, medyo paos ang boses niya. Hi, little one! Nagplay ang tunog ng tibok ng puso sa speaker. Strong heartbeat, sabi ni Dr. Mendez, which is a good sign. So far, lahat ng development on track. At kung gusto niyong malaman ng gender, nagkatinginan kami ni Damian. Yes, Doc, sabay naming sabi. Ngumiti si Dr. Mendez, tinuro ang screen. Congratulations, it's a baby girl. Napanganga ko sa tuwa habang si Damian hindi makapaniwala. Girl, as in Minibel? Tumango ang doktora. Exactly, at mukhang mahaba ang hita, mana kay mommy. Paglabas namin ng clinic, halos hindi mapawi ang ngiti ko. Si Damian abot-abot ang kasiyahan. Gusto ko na siyang bilhan ng baby dresses, ani Damian habang hinihimas ang tiyan ko. Gusto ko pink, pastel, lahat. And Belle, Junior, lahat ang itatawag ko sa kanya kapag baby pa siya. Hoy, hindi yan magiging official name niya, natatawa kong sabi. Pero, pwede kang magpatawag ng Belle Junior habang bata pa. Bigla niya akong niyakap mula sa likod at bumulong. Thank you for this miracle. You're giving me the best gift in the world. Pagdating sa bahay, sabay namin na tinawagan si Mommy Darlene sa video call. Ano na? May balita na ba? Agad niyang tanong, halatang excited. Yes po, sagot ni Damian, habang hawak ang ultrasound printout. It's a girl. Mom!
Nag-squeal si Mommy Darlene sa tuwa at halos mapaluha. Baby girl, naku, maghahanda ako ng buong koleksyon ng headbands at pink na dress. I'm going to spoil my apo. Hindi ko mapigilang mapangiti habang pinagmamastan si Damian na abalang nagsasketch sa notebook niya. Para siyang bata na excited sa bagong laruan. Naisip ko, sambit niya, hindi naalis ang tingin sa papel. Nagawing pastel pink and white ang team ng nursery, tapos lots of fluffy clouds and maybe stars sa ceiling. Napatawa ko habang hinihimas ang baby bump ko. Mukhang mas excited pa kaysa sa akin. Mr. Villarreal. Lumapit siya sa akin. Hinawakan ng kamay ko, hinalikan ng mga daliri ko. Of course, gusto kong maging perfect ang lahat para sa little princess natin. Nag-set kami ng weekend para punta ng isang sikat na baby store sa city. Hindi namin sinayang ang oras pagpasok pa lang para kaming mga batang naglalaro sa loob. Belle, look! Tuwang-tuwa si Damian habang bitbit ng isang maliit na crib na may ukit ng mga bituin at ulap. Napangiti ako. Ang cute! Pero hindi ba masyadong maliit yan? Baby pa naman siya. Di naman siya agad lalaki overnight. Aniya sabay kindat. Naging parang mini date ang araw na yon. Namili kami ng crib, diaper table, maliit na rocking chair at syempre, sangkatutak na baby clothes. Karamihan pink at puti. May mga disenyo ng unicorns at butterflies. Nang matapos ang pamimili, nagstop pa kami sa isang cafe para kumain. Habang kumakain ako ng pasta, napansin ko si Damian na walang ibang ginawa kung hindi ang tingnan ako. Ano ba? Natatawa kong tanong habang sinusubuan siya ng isang pirasong garlic bread. Wala, I am just so in love with you. Sabi niya seryoso ang mga mata. At sa baby natin, sa pamilya natin, para kong tinutunaw ng mga titig niya. Pagka-uwi namin, nagdesisyon kaming magsimula na agad sa pag-aayos ng nursery. Napangiti ako habang pinapanood si Damian na nagpipintura ng mga pader. Kulay pastel pink ang napili namin, habang nilalagyan niya ng white swirls na parang mga ulap. Gusto ko, sabi niya habang nagpapahid ng pintura sa noo niya. Kapag pumasok siya rito, mararamdaman niya kaagad kung gaano siya kamahal. Hindi ko napigilan na maging emosyonal, hindi sa lungkot kundi sa sobrang saya at pagmamahal. Come here, love. Sabi ko at lumapit sa kanya. Niyakap niya ako. Iniingat ang paghawak sa akin dahil sa baby bump ko. We're doing good, Belle? Bulong niya. You're doing amazing. Nang matapos na ang pintura at nailagay na ang crib, changing table at rocking chair, naupo kami sa sahig ng nursery. Parehong pagod pero masaya. Can you imagine? Tanong ko. Pinahiga ang ulo ko sa balikat niya. Few months from now, nandito na siya sa braso natin, holding her, feeding her, singing lullabies. Pumikit si Damian, para bang ini-imagine niya na ang lahat. I can't wait. Hinimas niya ang tiyan ko at bumulong. Daddy and Mommy are ready for you, baby girl. We love you so much. Belle, malapit ng baby shower mo. Excited na bulalas ni Mommy Darlene habang sinasabay ang ayusin ng mga invitation cards na in-order niya online. Napangiti ako habang hinihimas ang aking medyo malaki ng tiyan. 7 months pregnant na ako at ramdam ko na talaga ang excitement, pati na rin ang pagod pero higit sa lahat, sobra-sobra ang saya. Kasama ko sina Mommy Darlene, Angel at si Damian na todo support sa pagpaplan ng baby shower. Actually, feeling ko nga mas silang mas excited kaysa sa akin. Ano bang theme ang gusto mo, Belle? Tanong ni Angel habang inaayos ang sample decoration sa dining table. Simple lang sana pero girly. Pastel colors, maybe something with rainbows and flowers? Sagot ko habang nag-iisip. Si Damian na kanina pa nakatingin sa board sa phone niya, biglang nagtaas ang kamay. How about Twinkle Twinkle Little Star theme? Cute yon for our baby girl. Tumango si Mommy Darlene. Perfect! Para maganda rin sa photos. Natatawa akong tumango. Sige, approve! Di nagtagal na pili na namin na isang maliit pero eleganteng events place malapit sa beach. Perfect para sa mga semi-outdoor baby shower na gusto ko. Pinili namin punuin ang venue ng white and gold balloons, pastel pink tablecloths, fairy lights at maraming stuff, stars and moons. Pati ang mini stage gagawing parang maliit na night sky. Nagpatawag din kami ng caterer na maghahanda ng light meals at dessert, buffet, cupcakes na may stars, cookie shapes like moons at syempre, isang malaking pink na may welcome baby Villarreal cake sa itaas.
Habang inaayos sa mga plano, di ko maiwasang mapangiti habang pinapanood si Damian na hands-on sa lahat, mula sa pag-approve ng balloon arrangements hanggang sa pag-order ng personalized giveaways. Gusto ko, pagpasok mo sa venue mapapaiyak ka sa tuwa. Bulong niya sa akin habang inabot ang isang mock-up ng souvenir. Isang maliit na snow globe na may baby angel sa loob. Napangiti ako, kinurot ang pisngi niya. With you around, Damian, I'm already emotional all the time. Gusto namin ng intimate celebration, pamilya, malalapit na kaibigan at ilang trusted colleagues lang. Pina-finalize ko na ang guest list. Around 40 guests lang, perfect para hindi crowded, pero lively pa rin, sabi ni Angel habang ina-update ang spreadsheet. Make sure may separate space para sa mga bata, pahabol ni Damian. Gusto ko, happy rin sila. Oo naman, sabi ni Mommy Darlene nakangiti. At syempre may special seat ka, Belle. Hindi pwedeng mapagod ang mommy-to-be. Natatawa na lang ako. Parang lahat sila ayoko may isang utos si Damian na stress, lahat sumusunod. Isang hapon, nagpunta kami sa designer boutique para isukat ang maternity gown ko for the baby shower. Pumili ako ng flowy pastel pink dress na may empire cut. Sobrang ganda, sobrang comfortable. You're glowing, Belle, sabi ng designer habang tinitingnan ako sa salamin. Tumingin ako kay Damian. You are the most beautiful mommy ever, bulong niya. Kapangiti ako, tinawakan siya sa kamay. And you are the luckiest daddy? Sa gabi, bago ang baby shower, nag-early dinner kami ni Damian at ni Mommy Darlene sa bahay. Kasama rin si Angel at ilan sa mga pinsan ni Damian. Habang kumakain kami, nagtatawanan kami sa mga hula kung sino unang makakapagpatawa sa baby o kung kanino siya mas magiging kamukha. Team Belle ako, sigaw ni Angel. Team Damian ako, sagot ng pinsan ni Damian. Tumawa si Mommy Darlene. Wala nang team-team, ang mahalaga, healthy si baby at surrounded siya ng pagmamahal. Damian's POV. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko habang nakatitig kay Belle. Nakatayo siya sa gitna ng baby shower venue, suot ang pastel pink maternity gown. Isang kamay nakapatong sa bilog na niyang tiyan at ang isa nakahawak sa maliit na teddy bear na binigay sa kanya ni Mommy bilang regalo. She was glowing, radiant, beautiful beyond words. Habang pinagmamasdan ko siya, hindi ko maiwasang maramdaman ang matinding pagmamalaki at pasasalamat. She is my wife. She is carrying our daughter. She's the woman that turned my world into something beautiful. Lumapit ako sa kanya. Marahan siyang hinalikan sa noo. Are you happy? Bulong ko. Tumango siya habang kumikislap ang mga mata. More than happy, sagot niya. Lumipas pa ang mga araw. Pagkatapos ng baby shower, naging mas close pa kami ni Belle. Lagi akong nagpapahinga ng schedule para samahan siya sa mga check-ups niya. Walang isang appointment ang pinalagpas ko. Gusto ko, bawat tibok ng puso ng anak namin sa ultrasound, narinig ko. Gusto ko bawat sipa niya sa loob ng sinapupunan ni Belle, nararamdaman ko sa pamamagitan ng haplos ko sa tiyan niya. Every night, bago kami matulog, nakaiga ako sa tabi niya, nakaunan sa tiyan niya, habang kinakausap ko ang baby namin. Hi baby, this is Daddy, I can't wait to meet you, bulong ko palagi. Minsan kapag napapansin kong emotional si Belle, agad ko siyang niyayakap. I learned to understand her mood swings, kung paano sa isang segundo tatawa siya, tapos sa susunod iiyak. Kapag bigla siyang nag-crave ng fishball sa 10 oras ng gabi, wala akong reklamo. Bibilan ko siya agad. Kahit kailangan ko pang bumangon mula sa kama at bumiyahin ng ilang kilometro para lang matugunan ang cravings niya. Dahil para sa akin, lahat ng yon maliit na bagay lang kapalit ng regalo niyang ibibigay ang aming anak sa akin. Pagpasok ng 3rd trimester, kitang-kita na talaga ang laki ng baby bump ni Belle. Mas mabagal na siyang kumilos, mas madalas, mabilis siyang mapagod. Kaya inako ko lahat ng gawaing bahay, cooking, cleaning, hanggang sa pag-aalaga sa kanya. You're spoiling me. Natatawang sabi ni Belle isang gabi habang pinapahid ko ang stretch mark cream sa tiyan niya. Deserve mo, bulong ko. Hinalikan ko ang tiyan niya pagkatapos. Deserve niyo ni baby ang lahat ng pagmamahal ko. Hindi ko na rin mabilang kung ilang beses kong inayos ang nursery room sa bahay. Gusto ko perfect lahat, mula sa crib hanggang sa mga stuffed toys. Lahat ng gamit ni baby pink and white ang tema. Nag-practice pa ako kung paano magpalit ng diaper gamit ang teddy bear ni Belle. Tuwang-tuwa siya habang pinapanood akong seryoso at kinukulit niya ako na para daw akong bata.
You're going to be the best, Daddy? Bulong niya, minsang niyakap niya ako mula sa likuran habang inaayos ko ang maliit na dresser ni baby. Niyakap ko siya pabalik. I'll do everything to make sure of that. Mabilis sa mga sumunod na araw. Hanggang isang madaling araw nagising ako sa mahina pero basang tinig ni Belle. Damian, my water broke. Parang nawalan ako ng ulirat. Tinalon ko ang kama. Kinuha ang hospital bag na ilang linggo ko nang ready at halos bitbitin ko siya papunta sa sasakyan. Habang nagmamaneho papunta sa ospital, pilit kong pinapakalma ang sarili ko kahit parang gusto ko nang himatayan sa kaba. Pero sa bawat paghawak ko sa kamay ni Belle, nakikita ko ang tapang sa mga mata niya. Kaya natin to, mahal? Sabi niya kahit siyang nahihirapan. God, I love this woman. Wala akong iniinda habang hawak ko ang kamay niya sa delivery room. Naririnig ko ang hiyaw niya sa sakit. Nakikita ko ang pawis na tumutulos sa noo niya pero kahit ganon, hindi ko siya binitawan. Hindi ko siya iniwan kahit isang segundo. You're doing great, Belle. Bulong ko habang pinupunasan ng mukha niya ng malamig na bimpo. I'm right here. I'm proud of you. Pagkatapos ng ilang oras na paghihirap at pag-iyak, narinig ko ang pinakamagandang tunog sa buong buhay ko. Ang unang iyak ng anak namin. Tumingin ako sa doktor at nakita ko ang maliit na nilalang na kinuha mula sa sinapupunan ni Belle. Pink na pink ang balat, nakapikit ang mga mata pero malakas ang iyak niya. Congratulations, Mr. and Mrs. Villarreal. It's a baby girl. Napahagulhol si Belle sa pagod at saya. Ako, hindi ko na rin napigilan ang mga luha ko. Lumingon ako kay Belle. Hinalikan ko siya sa noo. Thank you, wifey. Thank you for giving me our daughter. Ilang minuto lang dinala nila sa amin si baby, balot sa pink na kumot. Maingat kong kinuha siya at inialay kay Belle. Hi, baby. Bulong ko habang pinagmamasdan ng maliit niyang mukha. Napakaliit, napakabanayad. Hi, our little miracle. Umiiyak na sabi ni Belle habang inahaplos ang pisngi ng anak namin. Pagkalipas na ilang araw, nakauwi na rin kami sa bahay. Napuno ng halakakan, iyakan at pagmamahal ang bawat sulok ng bahay namin. Si Mommy halos hindi na umaalis sa nursery. Si Angel naman gustong-gusto maging ninang at ako, wala na ako ibang ginawa kundi protektahan, alagaan at mahalin ang dalawang pinakamahalagang babae sa buhay ko. Madalas, kapag tulog si Belle at baby, nakaupo ako sa nursery. Pinagmamasdan silang dalawa. Isang gabi habang hinihimas ko ang ulo ni Belle na nakatulog sa tabi ng crib, napangiti ako. I finally have everything I ever wanted, bulong ko. A wife who loves me, a daughter who completed me, a family I never knew I needed but now I couldn't live without. Epilogue. Damian's POV. Mommy, Daddy, look at me. Tumingala ako mula sa iniihaw kong barbecue sa garden at nakita ko si Ayla. Ang aming 5 taong gulang na anak, si Aliyah. Masayang umiikot sa damuhan suot ang kanyang pink na dress. Kumakaway siya habang nakataas ang maliit niyang kamay, hawak ang isang bulaklak. Napangiti ako at napailing. Pinunas ko ang tuwala sa aking mga kamay at lumapit kay Belle na nakaupo sa garden bench. Nakasandal habang hawak ang isang lemonade. You okay, wifey? Bulong ko. Hinalikan siya sa noo. More than okay, sagot niya habang nakatingin kay Aliyah. Parang kailan lang, nasa tiyan ko pa siya. Tumingin kami sa isa't isa. Pareho na may ngiti sa aming mga labi, ang uri ng ngiti nitong puno ng alaala, pagmamahal at pasasalamat. 5 years. 5 wonderful, crazy, beautiful years. Matapos namin maging magulang, unti-unti naming inayos ang buhay namin sa paraang hindi mawawala ang paglalambingan at pagmamahalan namin ni Belle. Nagpalit ako ng trabaho, set up ang assistant ko muna ang namamahala sa kumpanya para mas marami akong oras para kay Belle at kay Aliyah. Si Belle naman, kahit inalok ko siyang wag magtrabaho, pinili pa rin na ituloy ang trabaho niya. We built a life centered on family, love and time. Ngayon, habang nakikita ko si Aliyah na walang kapagurang tumatakbo sa garden na itinayo sa likod ng bahay, alam ko, tama ang lahat ng desisyon ko. Ng desisyon naming dalawa. Aliyah, come here, baby. Tawag ni Belle. Dali-dali namang tumakbo si Aliyah papalapit. Humahangos pero tuwang-tuwa.
Umupo siya sa tabi ng nanay niya at walang pakundangan na yumakap. Mommy, Daddy said he's going to show me how to grill. Sabi niya, excited. Tumingin sa akin si Belle, kunway seryoso. Are you sure about that? Biro niya. Gusto mo ba na masunog yung kilay ng anak natin? Hey! Napatawa ko. Magaling kaya akong magluto? Nakangiting sagot ni Belle habang pinipisil ang kamay ko. Hinawakan ko ang kamay ni Aliyah at magkasama kaming lumapit sa maliit na grill. Maingat ko siyang pinapakita kung paano lutuin ang hotdog. Daddy, when I grow up, I have my own barbecue party too? Inosente niyang tanong. Of course, baby, sagot ko. Di mapigilang mangarap para sa kanya. You can do anything you want. Nagkatinginan ulit kami ni Belle. Isang tingin na nagsasabing, look at our life now. From the challenges we faced before to the simple, perfect afternoon. Habang kumakain kami ng barbecue sa picnic blanket, nagsimula na si Belle na magkwento kay Aliyah tungkol sa mga old pictures namin. Wedding photos, baby pictures niya, at mga travel memories namin bilang isang pamilya. Mommy, Daddy was crying when I was born? Inosente niyang sagot. Very much, sagot ni Belle, tumatawa. Was Daddy scared? Terrified. Dagdag ko, tumatawa rin. Pero it was the happiest moment of my life. Hinila ni Aliyah ang kamay ko at hinalikan. I love you, Daddy. Parang lumalambot ang buong pagkatao ko. I love you too, baby girl. Sagot ko habang hinahalikan ko ang noo niya. Pagdating ng gabi, lumabas ulit kami sa garden para manood ng mga bituin. Nakaiga kami sa picnic blanket. Ako, si Belle at si Aliyah habang nakatitig sa madilim na langit na puno ng kumikislap na bituin. Look, Daddy, Mommy, a shooting star! Sigaw ni Aliyah. Anong wish mo, baby? Tanong ni Belle habang niyayakap siya. Nag-isip siya sandali, tapos ngumiti. I wish that we will always be together. Doon, parang di ko na mapigilan ang pag-iinit ng mga mata ko. Hinila ko silang dalawa sa isang mahigpit na yakap. We will always be together, anak, bulong ko. Always. Nang makatulog si Aliyah sa aking dibdib, dahan-dahan ko siyang binuhat papasok sa bahay. Pinanood ko siya habang natutulog sa kama niya. Mukha siyang anghel, mahimbing ang tulog. Bahagyang nakabuka ang bibig. Mahigpit na hawak ang teddy bear na binigay ko nung 1 taon. Lumapit si Belle sa akin. Niyakap ako mula sa likod. Our life turned out perfect, bulong niya. Tumalikod ako para yakapin siya ng buo. Tiningnan ko siya, ang babae na nagbabago sa akin, nagligtas sa akin at binuo ang pamilya ko. It's because you are my home, Belle, sabi ko. You and Aliyah are my greatest adventure, my biggest blessing. Minsan naiisip ko kung hindi nangyari lahat ng pinagdaanan namin noon. Heartbreaks, struggles, the tears. Baka hindi ko rin ma-appreciate na ganito kung gaano kahalaga ang mga simpleng sandali ngayon. Ilang taon man ang lumipas, ilang pagsubok man ang dumaan, I know one thing will always remain. Ang pagmamahal ko kay Belle, ang pagmamahal ko kay Aliyah, ang pagmamahal ko sa pamilya naming binuo mula sa sakripisyo, pag-asa at walang hanggang pangarap. At habang pinapanood ko ang dalawa kong mahal sa buhay, alam ko na, this is it. This is the forever I've always dreamed of. A simple life filled with real love. A home built on laughter, patience, and endless, unconditional care. Forever starts and continues with them. Pagkatapos namin matulog si Aliyah sa kwarto niya, bumalik kami ni Belle sa aming sariling kwarto. Hindi ko mapigilang ngumiti habang nakahiga ako sa kama. Pinagmamasdan si Belle na abala sa paglalagay ng lotion sa kanyang tiyan at braso. Kaya ng dati, simple pa rin siya pero para sa akin, wala nang mas gaganda pa sa kanya. Lumapit ako at niyakap siya mula sa likod. Dinikit ang baba ko sa balikat niya. Alam mo, bulong ko habang hinahagod ang braso niya. Ang cute ni Aliyah, pero feeling ko may kulang pa. Napatawa si Belle, humarap sa akin at ibinaba ang lotion. Kulang? Nakataas ang kilay niyang tanong. Ano pa bang kulang sa buhay natin, Damian? Hinaplos ko ang pisngi niya. Dinampi ang labi ko sa labi niya sa isang mahinhing halik. Kulang ng isa pang maliit na ikaw, sabi ko. Or maybe isang maliit na ako. Namula ang pisngi niya.
Kita ko agad ang pagsiklab ng kilig sa mata niya kahit sinusubukan niyang magpanggap na seryoso. Isa pa? Damian, hindi birong magbuntis ha? Kunwari pagod na sabi niya pero nahuli ko ang matamis niyang ngiti. Alam ko, sagot ko habang hinahagod ang kanyang bewang. Pero gusto ko ulit maranasan yung magic. Yung maramdaman ko ulit na may buhay na nabuo natin. Isang kapatid para kay Aliyah. Isang panigagong paglalakbay para sa ating dalawa. Tahimik siyang tumitig sa akin. Wala nang ibang salita ang kailangan, sa titig pa lamang, naramdaman ko na ang sagot niya. Napangiti ako, dahan-dahang hinalikan siya sa noo. We don't have to rush, dagdag ko. Whenever you're ready, wifey, kahit kailan, basta malaman mo. Gusto ko lang mapuno pa ng tawanan ng bahay natin. Huminga siya ng malalim, parang pinipilit na itago ang emosyon. Okay, bulong niya. Maybe soon. Maybe very soon. Napangiti ako ng malaki. Hinila ko siya sa isang yakap. Hinayaan kong maramdaman niya kung gaano ko siya kamahal. Niyakap niya ako pabalik, mahigpit, puno ng pangako para sa hinaharap. Sa gabing yon, habang nakayakap ako sa babaeng mahal ko at iniisip ang posibilidad na isang bagong buhay na idadagdag sa aming pamilya, napapikit ako nang may isang dasal sa puso. Thank you, Lord, for giving me more than what I prayed for. Thank you for Belle, for Aliyah, and for all the blessings yet to come. At alam ko sa bawat pag-ikot ng mundo, sa bawat pagising ko sa tabi nila, sa bawat bagong halakak na magdadagdag sa bahay namin, we are just getting started. Our forever is still unfolding. Wakas. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Belle at Damian. Sana po nakapagbigay ako ng aliw at inspirasyon sa inyo. Muli po, ito si Ramea TV. Lubos ang pasasalamat sa inyo. Hanggang sa susunod po ulit na kwento. God bless everyone.